Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang aking mga pinakamamahal na kapatid. Sa Islam, naway pagpalain kayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maligayang pagdating sa New Muslim Academy at sa isa pang paalala na. Ipinapanalangin ko na maging kapaki-pakinabang insyaallah. Sa pahintulot ng Diyos. At ang paalalang ito, ay nakatuon sa isa pang pangalan mula sa mga pangalan ng dakilang Allah. Natalakay natin ang isang pangalan Dati ang Panginoon, Arab. At ngayon, nais kong talakayin sa inyong lahat ang pangalang Ar-Rahman. At kung matatandaan natin sa ating huling episode, ang episode na yon na nakatuon sa pangalan ng Allah, ang Panginoon, Arab. Sinabi natin na ipinakikilala ng Allah ang kanyang sarili sa Quran gamit ang pangalang ito. Alhamdulillah. Ang lahat ng papuri at pasasalamat, ang pinakamabuti ay para sa Allah. Sino ang Allah? Rabbil Alamin, ang Panginoon ng mga mundo. Diba? Kaya, ipinakikilala niya ang kanyang sarili sa atin bilang ang Panginoon. Pagkatapos niyon, sinasabi niya ang Ar-Rahman, isa pang pagpapakilala kung sino siya. Subhanahu, kaluwalhasyan ay sa kanya. Kaya, ano ang kahulugan ng Ar-Rahman? Ang Ar-Rahman ay tumutukoy sa Panginoon na nagtataglay ng awa na napakalawak, lawak na walang makatatakas dito. Walang makatatakas dito. Ito ay napakalawak, walang makatatakas dito. Ang lahat ay saklaw nito. Ang lahat sa pag-iral ay saklaw nito, anuman ang kanilang realidad tungo sa dakilang Allah, mapuot man sila sa kanya. Itanggi man siya o magpahayag nang puot sa kanya, insultuhin man siya at iba pa. Sila ay tumangging sambahin siya, pinili nilang gumawa ng kasalanan at iba pa. Ang dakilang Allah ay Ar-Rahman. Siya ang ganap na maawain. Nagtataglay siya ng awa na sumasaklaw sa lahat sa punto na walang makatatakas dito. Okay. At nakikita natin ito kahit alam nyo. Pagdating sa mga grupong inilarawan ko. Diba? Nabubuhay pa rin sila nakalalanghap ng hangin ng dakilang Allah, kumakain mula sa kanyang pagkain at panustos, umiinom mula sa kanyang inumin na kanyang ibinibigay, naninirahan sa kanyang lupa, diba? Hinahayaan sila ng dakilang Allah. Kanyang ipinagpapaliban ang kanilang pagbabalik sa kanya. Hinahayaan silang mapagtanto ang pagkakamali ng kanilang mga landas, hinahayaan silang magbalik loob sa kanya, magsisi, pumasok sa kalagayan iyon ng pagsisisi at tapat na pagbabalik sa kanya, dakilang Allah. Upang bigyan sila ng pagkakataong makamit ang paraiso na nilikha ng dakilang Allah. Para sa mga naniniwala. At hindi lamang niya, ipinagpapaliban ang kanilang pagbabalik sa kanya, kundi binibigyan niya sila ng katayuang pinansyal at material na kagalingan at mga anak at kalusugan. Ang lahat ng ito ay mula sa kanyang malawak na awa. At sinasabi niya sa Quran, sa huling tipan, ang walang hanggang milagro na ang aking awa ay sumaklaw sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Walang makatatakas dito. Walang duda ang mga bahagi ng kanyang nilikha ay tumatanggap ng awang ito sa iba't ibang kapasidad higit sa ibang mga bahagi. Malamang depende sa uri ng kanilang paglilingkod at kanilang debosyon sa kanya. Ngunit nagbahagi ako sa inyo ng isang matinding halimbawa na kahit ang mga ateista, halimbawa, nakikita pa rin natin silang humihinga at kumakain at umiinom at mayroon silang mga anak at namumuhay. Lahat ng ito ay mula sa awa ng dakilang Allah. Siya ang nagbibigay nito sa kanila, binibigyan sila ng pagkakataong iyon, binibigyan sila ng mga paalala ng kakayahang kilalanin ang kanilang mga biyaya at magbalik loob. Ngunit siyempre, kung hindi nila gagawin kung gayon pagkatapos matanggap ang lahat ng biyayang ito at hindi pa rin nagsisisi at nagbabalik loob. Kung gayon iyon ay ibang usapan na.
Iyon ay ibang usapan na dahil alam natin na ang gantimpala ay katumbas ng pagsisikap. At kung ang pagsisikap ay hindi malaki, ang gantimpala ay susunod nang naaayon. At kapag sinabi nating gantimpala, hindi lang natin ibig sabihin ang gantimpala sa anyo ng isang premyo, kundi pati na rin sa anyo ng isang parusa. Kaya ito ay isang tabak na may dalawang talim. At ang balansing ito ay natututuhan natin mula sa ibang mga pangalan ng dakilang ala dahil alam natin na ang dakilang ala, gayon din, siya ay may kakayahan sa lahat. At siya ay makatarungan. At dahil makatarungan, papanagutin niya ang mga tao. Ayon sa kaalaman na mayroon sila. Kung ano ang tama at kung ano ang mali. At ang mga biyayang ibinigay niya sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong magbalik loob at iba pa. Ngunit kung ang mga tao, sa pamamagitan ng kanilang pagpili, ay piniling hindi maniwala, kung gayon iyon ay isa pang bagay. Ngunit iyon ay focus para sa ibang araw. Ang episode ngayong araw ay tungkol sa Ar-Rahman. Ang ganap na maawain. Ito ay isang salin na mas gusto ko. Ang ilang mga salin ay nagsasabing Ar-Rahman ang mapagpala, ang maawain at lahat ng mga saling ito ay tama, pero mas gusto ko ang ganap na mapagpala. Ang ganap na maawain na nakatutok sa lawak ng kanyang awa, ganyan ang kalikasan. Nang pangalang ito ng Allah, Ar-Rahman. Kaya tumawag sa dakilang Allah at gamitin ang pangalang ito. Manalangin. Sabihin ang Ya Rahman o ganap na maawain at pagkatapos ay ilahad ang inyong mga pangangailangan sa Kanya at hilingin sa Kanya na pagpalain kayo mula sa Kanyang awa. Mahal ko kayong lahat. Alang-alang sa Allah at hanggang sa susunod na pagkakataon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.